Bumilibong aviation industry experts ng bansang Germany sa pagunlad ng Clark pagdating sa mga infrastruktura at sa potensyal nitong maging premier gateway. Sa panayam kay Oliver Cristinetti, Managing Director ng DFS Aviation Services, sinabi niya na ang Clark Freeport Zone ay mayroong magandang kapaligiran na nakakadagdag sa interes niyang makita kung paano itong uunlad. Kasama si Cristinetti sa delegasyon ng Germany na pinadala sa Clark noong nakaraang Miyerkules ni Transportation Secretary Arthur P. Tugade, Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar, at Bases Conversion and Development Authority President and CDC Officer in Charge Vivencio Dizon. Ang delegasyong ito ay pinangunahan ni German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure State Secretary Michael Odenwald. Personal silang sinalubong ni Clark International Airport Corporation President Alexander Caugiran at CDC Vice President Eva Tejada. Nakita ng aviation experts na ang Clark ay mayroong malawak na lupa para sa aircraft activities at aviation relation business na wala sa Germany. Sinabi din ni Cristinetti na ang kanilang kumpanya ay nagbibigay ng maraming produkto at serbisyong may kinalaman sa air aviation services. Ito rin ay sangay ng DFS, ang Air Navigation Service Provider o ANSR ng bansang Germany. Dagdag pa niya, mayroon silang humigit kumulang 3 milyong eroplanong bumabiyahe taon-taon sa kanilang bansa. Ang DFS Group din ang responsable sa air traffic control sa 25 paliparan sa kanilang bansa at abroad, pati na rin ang 2.4 million take-offs at landings kada taon. Dagdag naman ng aviation expert na nakiisa siya sa delegasyon bilang suporta sa aviation sector development na lumalago na sa Asia at magkaroon ng pagkilala sa aviation industry sa Pilipinas. Nadagdagan naman ng flights and passenger traffic ang airport mula nang binigyang pansin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paggamit sa Clark Airport. Mula sa 508 na international at local flights noong May 2016, mayroon na silang mahigit 1,000 flights isang taon lamang ang lumipas. Bilang karagdagan naman sa pagpapalawak nila ng kanilang pasilidad, ang konstruksyon sa bagong terminal building nila ay inaasahang matatapos sa taong 2020. Ayon kay Caugiran, ang mga direktang flight na galing sa Amerika ay uumpisahan na bago matapos ang taon. Naghayag din sila ng negosasyon sa mga bansang Japan, Beijing, Kuala Lumpur, Taiwan at Thailand. Ito po si Christine Enriquez para sa News 3.